Hello, kamusta tayo? Hmm, kamusta na? Paano ba kayo mag-pray? Paano kayo mag-pray? Gusto ko magkwentuhan tayo, mag-isa lang ako magsasalita. Minsan yung mama ka na gusto kong kakwentuhan. Tapos sasabihin niya, mamaya na akong tayo magkwentuhan. May gagawin ako, manonood ako ng video na upload mo. So, mas mahaba pa yung panonood niya ng video kaysa sa magkwentuhan kami. Mas gusto niya manood ng video sa YouTube kaysa magkwentuhan kami. So, ako rin naman yan ayaw niya akong kausap. Ba't gano'n ayaw akong kausapin ng mga tao? Ayaw nila akong kausapin. Mahirap ba akong kausap? Ano ba ka natatakot? Alam mo nakakatakot ba ako? Hindi naman, di ba? Hindi naman ako nakakatakot. Takot yung mga taong kausapin ako. Hindi ko alam bakit. Gusto ko makipagkwentuhan, walang makipagkwentuhan sa akin. Ba't yan pagkwentuhan natin ulit si Jesus na si Jesus, siya yung Word became flesh. So, dito sa Old Testament, di ba, siya yung kasama na siya ni Almighty Father. Hindi lang nababanggit yung pangalan niya na Jesus Christ kasi hindi pa siya pinapanganak. Hindi pa siya nagiging tao. Pero, Diyos na siya, kasama na siya ni Almighty Father sa langit. Nababanggit na si Jesus Christ. Pero yung name niya, hindi pa nababanggit na Jesus. Okay? Kaya lang nabanggit yung name niya na Jesus kasi nung pinanganak na siya dito sa mundo. Virgin birth siya. Ibig sabihin, yung fertilized egg na siya nung napunta siya sa womb ni Mary. Naintindihan yun? First fertilized egg na siya. So, lumaki siya sa womb ni Mary. Okay? Yun ang kanyang kinikilalang nanay, syempre. Pero nung naging 30 years old na siya, nung nag-start na siya ng ministry niya, may mga kapatid si Jesus Christ na anak ni Mary kay Joseph. Okay? Kung nagbabasa tayo ng Bible, makikita natin dito na may mga kapatid si Jesus Christ. Yung iba niyang mga kapatid, hindi siya pinapaniwalaan. So yung mga kapatid ay mga mas bata syempre sa kanya. Nagtatampo yung mga mas batang kapatid sa kanya kasi nga dahil panganay siya, dapat siya yung umako ng responsibility ng pagiging isang head of the family kasi nga wala na si Joseph nung 30 years old. Hindi natin alam kasi kung ilang taon si Jesus Christ nung nawala si Joseph. Pero, dapat siya yung ako ng responsibility na yon. Pero, iniwan niya yon. Kasi, kaya ipinanganak si Jesus Christ para sa atin. Hindi para kay Mary, na itaguyod niya si Mary at itaguyod niya yung mga kapatid niya, kundi ipinanganak si Jesus Christ dito sa mundo para sa atin, para i-save tayo sa kasalanan natin. Naintindihan niyo yan? Oo, minahal niya si Mary, no? Mahal niya syempre si Mary. Dahil lahat naman ng tao mahal niya, lahat tayo. Pero may mas malaking responsibility si Jesus Christ. At yung responsibility talaga na yun, na kaya siya bumaba rito sa lupa ay para i-save tayo sa ating mga kasalanan. At para ipakilala sa atin si Almighty Father, ilapit tayo kay Almighty Father. Siya ang maging bridge natin kay Almighty Father. Okay, naintindihan nyo? Kaya nung nag-start na si Jesus Christ ng ministry niya, yung buong pagkatao niya, ibinuhos na niya lahat sa
paglilingkod sa Almighty Father, sa tatay niya, sa tatay natin, si Almighty Father. Si Jesus Christ nga, gaya na sabi ko, Word became flesh. Okay? Hindi siya nabuhay dahil sa will ng tao, kundi nabuhay siya dahil kay Almighty Father para isave tayo sa kasalanan natin. Kaya hindi tao. Kaya tao si Jesus Christ, Son of Man siya, at Son of God din siya. Kaya si Jesus Christ, naiintindihan niya tayo. Yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, yung mga trials and temptations, yung mga problems natin, naiintindihan niya tayo. Kaya siya rin ang magiging judge natin sa end of times kasi napagdaanan niya lahat ng pinagdadaanan natin. Okay? Tsaka si Jesus Christ, perfect siya, kaya siya ang magiging judge natin. Perfect siya, hindi siya nagkaroon ng kasalanan. Kahit minsan, kahit isang beses. Ituloy natin dito sa yung 2 Corinthians chapter 7. Ito yung last natin, last time. Ay, pwede may dagdag muna ako. Idadagdag lang ako na dito sa Old Testament. Sa Old Testament, sana ba yun? Nakalimutan ko lang i-add nung last time. Dito sa Old Testament, Exodus chapter 21, verse 22. If people are fighting and hit a pregnant woman and she gives birth prematurely, but there is no serious injury, the offender must be fined whatever the woman's husband demands and the court allows. But if there is a serious injury, you are to take life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, bruise for bruise. So, ito yung tungkol sa babaeng buntis na pag nasaktan or natamaan ng nag-aaway ng mga tao, tas nanganak siya ng premature o kaya or yung bata namatay, may parusa yon. Okay? The offender must be fined. May kaukulang punishment to. Tungkol to sa babaeng buntis. So dito, nakikita natin, hindi pwede ang abortion. Kaya nga, pinagbabawal ni Almighty Father ang adultery at fornication. Kasi pag nag-adultery ka, tsaka fornication, tapos hindi mo naman gustong magkaanak, ano ang gagawin mo? Makakasira ka ng pamilya, makakasira ka ng buhay ng tao. Kaya yun ang ayaw ni Almighty Father. Pati ang abortion, ayaw din ni Almighty Father. Ngayon para nagiging normal na sa mga tao yung adultery and fornication, babae man o lalaki. Minsan sasabihin, pag lalaki ka, okay lang yan, total lalaki ka naman eh. Hindi rin pwede kahit lalaki ka o babae. Dahil yung katawan natin, temple ni God. Sa sariling katawan tayo nagkakasala, hindi kay God kasi temple niya itong katawan natin eh. Kaya ayaw ni Almighty Father nun. At saka, yung magiging repercussion, like if mabuntis di ba pag nabuntis, magpapa-abort yung iba dahil ayaw nila. Kasi ang gusto lang nila, yung act
the sexual act itself, yung lust of the flesh. So pag Christian na tayo, iiwasan natin yon. Hindi na natin gagawin yon. Kung may ginawa man tayo dati, hingi tayo ng tawad kay Almighty Father, tas hindi na natin gagawin yon. Dahil mahal natin si Almighty Father, gusto natin sundin kung ano ang sinasabi niya sa atin. Kasi mahal natin siya. Mas mahal natin siya kaysa sa sarili natin dapat. Di ba nakalagay sa Bible, dapat galit tayo sa sarili natin, galit tayo sa buhay natin. Galit ba kayo sa buhay ninyo? Ha? Para maging follower tayo ni Christ, dapat siya ang priority natin, sa kanya tayo nakafocus. Kaya dito na sa Old Testament, nagko-complement ito sa New Testament na dapat mahalin mo si Almighty Father wholeheartedly, mind, body, and soul. At saka mahalin din natin yung kapwa natin tao kasi para hindi tayo makasakit ng tao or ng mga maaapektuhan. Naiintindihan nyo ba yun? At saka yung abortion, yung lagi mo nang gagawin, nagiging hobby mo na. Nagiging hobby na ng tao. Sa ibang bansa siguro, ganun. Nagiging hobby na nila. So, ang nangyayari ngayon is nasisira ngayon yung katawan nila. Okay? Nasisira yung katawan ng tao. Kasi, unnatural yung ginagawa. Alam nyo naman siguro kung paano ginagawa yun, di ba? Or, minsan, para hindi mabuntis, ang ginagawa nyo, nagtitake kayo ng mga pills, or may ini-inject kayo sa sarili ninyo. Nakakasira ng katawan yon. Ngayon, tapos pag magkakasakit tayo, ang sisisihin natin si Almighty Father. Samantalang, bakit natin sisisihin si Almighty Father? Tayo ang gumagawa ng mga bagay na yon. Na nagpapa-inject, nagiinom ng pills, or kung ano man. Tapos sisisihin natin si Almighty Father. Sasabihin natin, hindi namin deserve to. Gagana na naman ng mga tao. Hindi namin deserve. Kaya yung mga bagay na gagawin natin sa buhay, iisipin natin muna kung naayon ba yon sa plano ni Almighty Father sa atin, kung nakaayon yon sa Bible. Yung mga nakagawa na nun, mapapatawad naman tayo ni Almighty Father. Yung mga nakagawa na, mapapatawad tayo. Lalapit lang tayo kay Jesus Christ. Okay? Lalapit tayo kay Jesus Christ. Kasi, nagpapatawad din ng kasalanan si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, Diyos siya. Hindi lang siya prophet, hindi lang siya high priest, hindi lang siya judge. Diyos si Jesus Christ. Ibinigay na ni Almighty Father lahat ng power niya kay Jesus Christ dahil si Jesus Christ yung Lamb of God na nag-sacrifice ng buhay niya. Hinayaan niya ang sarili niyang masaktan, i-persecute ng mga tao, patayin ng mga tao, para iligtas tayo sa kasalanan natin. Ginawa ni Jesus Christ yun, hindi dahil sa natutuwa siya na sinasaktan siya, no? Hindi ganon. Kundi, para ipakita sa atin na yung mga pinagdadaanan natin, nadaanan na niya yun. Kung siya na pagtagumpayan ni Jesus Christ, yung mga trials and sufferings natin dito sa lupa, ibig sabihin, tayo rin mapapagtatagumpayan natin. Kung si Jesus Christ, nabuhay siya muli. Galing sa patay, nabuhay siya muli. So tayo, mabubuhay din tayo. Okay? Kahit gaano pa ang kasalanan na ginawa natin, lapit lang tayo kay Jesus Christ. Mapapatawad niya tayo.
At yung mga bagay na ayaw ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, syempre iiwasan na natin yon. Kasi mahal natin sila. At kung mahal natin sila, mahalin natin ang sarili natin. Paano natin mamahalin ang sarili natin? Mamahalin natin si Jesus Christ, yung Almighty Father, para makasama nila tayo sa langit forever. Hindi tayo mamamatay, magpapalit lang tayo ng damit. Gaya ng sinabi ni Paul dito sa 2 Corinthians chapter 5 and 6. Nandito lang yan sa chapter 5 and 6. Na napag-usapan natin last time, magpapalit lang tayo ng damit natin. Hindi tayo mamamatay. Namamatay lang tayo dito sa tingin ng ibang mga tao kasi nga hindi na tayo nila nakikita, no? Kasi nga pag nagpapalit na tayo ng damit natin, kasama na tayo ni Almighty Father sa langit. Hindi na tayo tatanda. Magiging perfect na tayo. Pero yung mga maiiwan, masakit, no? Masakit sa atin dahil hindi na natin makikita yung mga mahal natin sa buhay, hindi natin makikita na, hindi natin makakasama na. Pero, buhay sila. Basta nagtitiwala sila kay Almighty Father, may faith sila kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, buhay sila. Kaya, tayo rin, mabubuhay din tayo kung may faith tayo kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father. Wala na tayong ibang tatawaging pangalan na. Ang pangalan ng tatawagan natin, Jesus Christ. Diba sabi ni Jesus Christ, humiling kayo ng kahit ano ng in my name. Sabi ni Jesus Christ, diba? Kaya nga, diba, pag nag-pray tayo, in Jesus name we pray, amen. Gumagalan tayo in Jesus name kasi sa pangalan ni Jesus Christ, sabi niya, lahat ibibigay niya sa banggitin nila natin sa pangalan niya. In my name, sabi ni Jesus Christ. Tapos, pwede rin tayo mag-pray na ng, example, yung, gusto ko, Lord, magkaroon ng bahay. Pwede naman yung gusto naman ni Almighty Father, tsaka Jesus, gusto ko magkaroon ng bahay dito sa lupa. Mag-pray tayo na mag-pray kung gusto yung magkaroon ng bahay dito sa lupa. No? Habang hindi pa tayo napapalitan ng damit, mag-pray tayo na mag-pray. Ibibigay naman yun ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Dahil sabi ni Jesus Christ, kung yung tatay nga natin dito sa lupa wicked, makasalanan, ibinibigay yung mga gusto natin. Paano pa kayo si Almighty Father na napakabuti at napakabait? Hindi pa niya ba ibibigay kung ano man ang hinihiling natin? Basta kung hihiling tayo, sasabihin natin kay Almighty Father, hingi tayo ng tawad sa mga kasalanan natin para marinig tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kailangan malinis ang puso natin. Pag magdadasal tayo, hingi tayo ng tawad. Para madinig ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ yung panalangin natin, malaman nila na sincere tayo. Di ba ganun tayo sa mga tatay natin or nanay natin? Na sige na, di ba, pinipilit natin kahit na wicked or makasalanan, gaya natin ang mga magulang natin, binibigay ng magulang natin. How much more si Jesus Christ, yung Almighty Father? Kaya pati mga kasalanan natin, mapapatawad tayo. Lalapit lang tayo kay Jesus Christ, kay Almighty Father. Magpapakumbaba tayo. Hindi tayo magyayabang. Okay? Ayaw ni Jesus Christ siya kanyang Almighty Father ng mayabang kasi sila mapagkumaba. Dapat bilang mga anak nila, mapagkumaba rin tayo. Hindi tayo magyayabang. Maging sincere tayo. Maging totoo tayo.
Balik na tayo sa 2 Corinthians chapter 7. Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Di ba dito sa chapter 6, ang sinasabi rito ni Paul is yung wag tayong sumamba sa mga idols. Ano ba yung mga idols? Hindi lang yun ang statue, okay? Pwede mong sambahin yung sarili mo kasi yung gusto mong sundin yung sarili mo, yung laman mo, gusto mong masatisfy yung sarili mo, or gusto mong sambahin yung pera, ganon. So, hingi tayo kay Almighty Father ng kapatawaran tsaka kay Jesus Christ. Maging holy tayo, or syempre, nandito pa tayo sa lupa, nagkakasala pa rin tayo, pero pag nagkakasala tayo, hingi agad tayo ng tawad. Sincerely. Kaya sabi dito ni Paul sa chapter 7, dapat malinis ang body and spirit natin. Hingi tayo ng tawad agad kay Almighty Father na maging perfect tayo sa paningin nila. Para makasama natin sila sa langit, para magkaroon tayo ng damit na maganda. Tuloy natin, make room for us in your hearts, sabi ni Paul. We have wronged no one, we have corrupted no one, we have exploited no one. Sabi ni Paul, buksan niyo ang puso niyo sa amin kasi wala kaming sinaktang mga tao. Wala kaming kinorrupt or ininfluensyang masama. Wala kaming influensyang masamang sinabi or ginawa or inexploit or ginamit namin kayo. Hindi kami ganon, sabi ni Paul. Hindi namin kayo sinira. Hindi kami nandaya sa inyo. Wala kaming dinaya, sabi ni Paul. Tuloy natin na, I do not say this to condemn you. I have said before that you have such a place in our hearts that we should live or die with you. Sinasabi ko to para hindi ko kayo husgahan or ipamata sa inyo or ipagyabang sa inyo na yung mga bagay na yun, kundi that we would live or die with you. Sincere kami sa pakikipag-usap sa inyo, sa paglilingkod kay Almighty Father. Sincere kami sa pag-share sa inyo ng Word of God. Ito ang sinasabi ni Paul dito. Na napamahal na kayo sa amin. Kasi di ba nga lahat tayo bilang mga Christians, magkakapatid tayo. I have spoken to you with great frankness. Naging totoo ako sa inyo. I take great pride in you. Pinagyayabang ko kayo. Natutuwa ako sa inyo. I am greatly encouraged. In all our troubles, my joy knows no bounds. Masayang masaya ako sa mga nangyayari. Okay? Sabi ni Paul. Ito ang dahilan kung ba't siya masaya, ha? For when we came into Macedonia, we had no rest, but we were harassed at every turn. So, nung nasa Macedonia si Paul, hinaharas siya ng mga tao. Binibigyan siya ng problema, na-stress siya, ganon. Nagkakaroon siya ng takot, nadidistress siya. Dahil nga, yung mga tao, dun na mga hindi follower ni Christ, ganun ang ginagawa sa kanya.
tayo rin na-stress din tayo pag may mga tao na naghaharas sa atin, na inaaway tayo, na kahit wala tayong ginagawa, nasa nyo na ba yun? Inaaway kayo kahit, ano bang ginawa ko? Wala naman akong ginagawa, ano naman ito kayo naaway na, ganun yun, naranasan nyo na ba yun? May mga ganong mga tao na nangaaway, no? Pero, God, nakalagay ito, but God who comforts the downcast, comforted us by the coming of Titus. Si God ang nag-comfort sa atin, okay? Kung may nakaaway sa atin, si God ang mag-comfort sa atin. Pero dito, ang kasama ni Paul, kaya siya na-comfort, is kasama niya si Titus. Dumating si Titus. Gusto ko lang i-share ng ibig sabihin ng Titus na name. Title of honor. Gusto ko lang i-share. Ituloy natin And not only by his coming, but also by the comfort you had given him. So yung mga tao sa Corinth, tinanggap nila si Titus. He told us about your longing for me, your deep sorrow, your ardent concern for me, so that my joy was greater than ever. Kaya natuwa si Paul kasi namimiss nyo ako, sabi ni Paul sa mga taga-Corinth, sa sulat niya dito, hinahanap nyo ko. Kaya masayang-masaya ako kasi sinabi sa kanya yon ni Titus, nirelay ni Titus kay Paul. Tuloy natin Even if I caused you sorrow by my letter, I do not regret it. Di ba may letter si Paul na 1 Corinthians na pinagsasabihan niya yung mga taga-Corinth. So ito yung sinasabi, even if I caused you sorrow by my letter, I do not regret it. Hindi ko pinagsisisihan yung letter na ginawa ko, sabi ni Paul. Pero nagregret ako dahil nasaktan ko kayo. Okay? Ituloy ko. Though I did regret it, I see that my letter hurt you, but only for a little while. Pero nagregret ako, nalungkot ako kasi nasaktan ko kayo. Pero dahil para matuto kayo, sinulat ko yon. Saglit lang ako nasaktan or nalungkot. Kasi yet now I am happy not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. For you became sorrowful as God intended and so were not harmed in any way by us. Kaya natutuwa ako dahil nalaman nyo kung ano yung mga tama at hindi tama. Naging malungkot kayo, pero yung kalungkutan na yon naging daan yon para humingi tayo ng tawad kay Almighty Father at malaman ninyo kung ano yung mga tama at mali. Okay? Nagsisi kayo, sabi ni Paul. So tayo, habang binabasa natin tong 1 Corinthians saka ng 2 Corinthians, bilang isang Christians, nalaman din natin kung ano yung mga tama at mali at dapat gawin at hindi dapat gawin. So, naging dahil binanggit doon yung mga kasalanan, di ba? So, yung mga ibang mga tao, lahat tayo siguro nalungkot, pero naging masaya tayo kasi hingi tayo ng tawad kay Almighty Father, din magpapatawad tayo sa kasalanan natin. Humingi tayo, naging sorrowful tayo dahil yung iba siguro sa atin hindi alam ko na yun yung mga bagay, mga masasama na kasalanan, Pero since alam na natin ngayon, nagre-repent na tayo, humingi tayo ng tawad kay Almighty Father. So aware na tayo ngayon sa mga bagay na gusto ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ at yung mga ayaw nila para maging holy tayo, para maging katulad tayo ni Jesus Christ. Tuloy natin sa verse 10. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. So, nung time na yun, na nalaman natin yung mga kasalanan, nagkaroon tayo ng godly sorrow.
Iba yung godly sorrow sa worldly sorrow. Kasi yung ibig sabihin ng godly sorrow, yung nalaman natin yung mga bagay na hindi pala dapat gawin. Pero yung worldly sorrow, ito yung mga distress or na-frustrate ka kasi hindi mo nakuha yung mga bagay na gusto mo dito sa mundo, ganun. So, magkaiba yung godly sorrow sa worldly sorrow. Okay? So ngayon, yung godly sorrow, walang frustration dito. Kasi nga, dahil nung nagkaroon tayo ng godly sorrow, nalaman natin na mapapatawad tayo sa mga kasalanan natin. Pero itong worldly sorrow, na-frustrate dahil hindi nakuha yung kayamanan, gano'n. Ito yung mga worldly sorrow. That will bring death. Okay? Kasi pag binanggit yung worldly, parang kayamanan na agad yun, di ba? Yung mga physical things na nakikita natin dito sa mundo. Pero yung godly sorrow, hindi natin nakikita yun. Yung godly things, yung mga galing kay Almighty Father, sa ngayon, hindi natin nakikita. There will come a time na makikita natin yung pag nagpalita tayo ng damit natin. See what this godly sorrow has produced in you. What earnestness, what eagerness to clear yourselves, what indignation, what alarm, what longing, what concern, what readiness to see justice done. At every point you have proved yourselves to be innocent in this matter. So, nung nalaman natin yung mga bagay na hindi pala dapat gawin, na-alarma tayo. Okay? Naging aware tayo. Alam na natin yung mga bagay na makakapagpalungkot kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Kaya iiwasan na natin yung mga yon. Okay? So even though I wrote to you, it was neither on account of the one who did the wrong, nor on the account of the injured party, but rather than before God, you could see for yourselves how devoted to us you are. So yung sulat ni Paul na yon, na alam niyo naman yun sa 1 Corinthians, gusto niyo basahin niyo ulit, or tsaka din sa mga past chapters ng Corinthians. Naging aware tayo, nakita natin kung gaano tayo naging devoted dapat maging devoted kay Almighty Father. Aware na tayo sa mga bagay na yon. Yung mga bagay na hindi dapat gawin. At yung mga bagay na makakabuti or makakapagpasaya kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kasi hindi na tayo nabubuhay. Kaya dapat mapasaya natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ kasi hindi na tayo mabubuhay ng para sa atin. Kasi nga, namatay si Jesus Christ para sa atin. Kaya tayo, namatay na rin tayo sa lumang pagkatao natin at mabubuhay tayo at na maglilingkod kay Jesus Christ. Kasi lahat tayo, servant. Iba-iba man ang occupation or trabaho ninyo natin, iba-iba, pero may way yon para makapaglingkod kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kaya kung dentista ka, pwede mong tumulong sa mga maghingi lang ng konting charge, gano'n, nakakatulong ka, or pupunta ka sa mga, ano ba yung mga libreng check-up sa ng mga dentista, gano'n, or sa mga doktor, or kaya sa office, pwede kang, kung wala ka naman sa office, sa bangko ka, or, alam niyo yun, kung nasa office ka, nasa office, yung sa bank, or sa bangko, pwede ka mag-share ng Word of God doon, at pwede ka rin makita sa, kung paano ka mamuhay, kung paano mamuhay ang isang Kristiyano, okay?
At kung ano ka naman, kung deaf ka, no, or deaf or mute ka, pwede ka mag-sign language, mag-share ka ng Word of God. So lahat tayo, yung trabaho natin, dapat laging nakafocus to kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ kasi lahat tayo servant. Kaya devoted tayo kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. Kasi sinave nila tayo. Hindi na tayo mamamatay. Kasi ang pagkapunta sa impyerno, that's death, okay? So pag kay Almighty Father, walang namamatay kay Almighty Father. Kung si Almighty Father ang pipiliin natin, tsaka si Jesus Christ. Buhay na walang hanggan yun. Ay, tuloy natin ha. By all this, we are encouraged. In addition to our own encouragement, we were especially delighted to see how happy Titus was because his spirit has been refreshed by all of you. So si Titus masaya rin siya, no? Kasi nakasama niya yung mga fellow Christians niya. Nakita rin ni Titus, nakamingle ni Titus yung mga fellow Christians. Syempre pag nag-uusap kayo about kay God, na-encourage siya, nalilift up yung spirit ni Titus, and at the same time, yung mga kausap ni Titus ng mga fellow Christians, na nalilift up din ng spirit, or na-encourage para mag-serve kay Almighty Father. Tsaka kay Jesus Christ. Pero wala akong makausap, no? Wala akong, gusto ka rin minsan may makausap, no? Tungkol sa Bible. Wala akong makausap. Kasi, asa na kaya yung mga kasama ko? hindi ko pa makita yung mga kasama ko ngayon. Hanggang ngayon, Jesus, hindi ko pa makita. 2 years na ba? 3 years ko nang hindi sila makita. Pag nanay ko ang kausap ko, gusto lang manood lang ng video. Nakikipag-usap ako, hindi man mapag-usapan natin to. Hindi! Sumasakit ang ulo ng nanay ko. Sumasakit ang ulo ng nanay ko sa akin. Mas gusto na lang niyang mag-nood ng video. Okay, tuloy natin sa verse 14. I had boasted to him about you, and you have not embarrassed me. But just as everything we said to you was true, so our boasting about you to Titus has proved to be true as well. So pinagsabi ni Paul dito, pinagmamalaki ko kayo kay Titus. Ngayon, napatunayan ni Titus na totoo pala yon, pati yung pagmamalaki ko sa inyo kay Titus, at si Titus pinagmamalaki ko sa inyo. Natutuwa si Paul kasi naging totoo yung mga yon. Yung naging totoo sila, naging truthful sila sa isa't isa, si Titus at saka yung mga Christians sa Corinth. And his affection for you is all the greater when he remembers that you are all obedient, receiving him with fear and trembling. I am glad I can have complete confidence in you, sabi ni Paul. Kasi yung mga tao raw sa Corinth, natutuwa si Titus dahil masunurin, at saka tinanggap si Titus ng with respect. Okay? Kaya, confident si Paul. So tayo rin pag may mga fellow servants tayo, fellow Christians, maging respectful din tayo sa kanila. Pwede natin i-share sa mga fellow Christians natin yung mga alam natin sa Bible. Kasi lahat naman tayo, hindi naman tayo nakakaalam sa Bible, di ba? May mga bagay tayo na hindi pa rin alam. Okay? So pwede natin i-share yun sa mga fellow Christians natin.
At natutuwa si Almighty Father pag siya ang pinag-uusapan. Kasi di ba sabi sa Bible, di ba, where 2 or 3 are gathered in my name, andun ako sa midst nila, andun ako sa gitna nila, nakikinig si Almighty Father. Pag pinag-uusapan siya, gusto ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, natutuwa sila. Kasi pag ganun ang ginagawa natin, namumuhay tayo, ibig sabihin, lagi nating nasa isip si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Maganda yun, di ba? Yung lagi nasa isip natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Na yung bukang bibig natin, laging si Jesus, si Almighty Father, ganun yung blessings na binibigay sa atin. Yung mga ibang tao, ayaw nila yon na yung tungkol kay Jesus ang pag-usapan. Kasi, yung mga taong yon, demon possessed sila, ayaw nilang tanggapin si Jesus Christ as Lord and Savior. Ayaw nilang i-acknowledge. So yung mga taong ganun, demon possessed sila, kailangan nilang ma-release from the bondage of sin, pero ayaw nila eh. Gusto nila, nasasarapan sila sa ginagawa nila. At nabulag na yung mga mata nila ng kaaway ng demonyo. Pero meron naman silang will no? Kasi meron tayong will, di ba? Binigyan tayo ni Almighty Father ng will kung anong gusto mong piliin, di ba? Kaya inalaw tayo ni Almighty Father, hinayaan tayo mapunta rito sa lupa para ipakita sa atin na hindi niya tayo hino-hold back ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, kundi willingness natin to see them and to serve them and to love them. Yun ang gusto ni Almighty Father makita sa atin. Kaya hinayaan nila tayo maipanganak dito sa lupa para makita ni Almighty Father kung sino talaga ang para sa Kanya at kung sino yung aayaw sa Kanya. So yung mga tao na ayaw talaga noon pa kay Almighty Father, so pagdating dito sa lupa, talagang ayaw nila. Ngayon tayo, gusto talaga natin kay Almighty Father. Sa Kanya talaga tayo. Babalik tayo kay Almighty Father. At yung mga bagay, yung mga tao or yung mga soul na hindi pinili si Almighty Father, hindi sila makakabalik kay Almighty Father. Kasi ayaw nila. So, ang patutunguhan nila ngayon is death. Kasi yun ang nakalagay sa Bible. Hindi ako nagja-judge. May time pa para lumapit kay Almighty Father. May time pa yung mga tao na yun. Nakakalungkot kasi mas marami yung tao na ayaw kay Jesus tsaka kay Almighty Father. Galit sila kay Almighty Father tsaka kay Jesus. Mas marami sila kaysa sa atin na mga Christians. Napapansin nyo ba? Sa TV lang, di ba? Pag sa mga movies, ganon. Ito yung buko, pangit. sa movies, nanonood ba kayo ng movies? Ang gulo ng buko. Sa movies, yung mga kanta na pinapakinggan natin, yung mga composers, yung mga, madami, ayaw nila kay Almighty Father. Ituloy natin Pero nakakapag nanggano ako, bakit ayaw nila kay Almighty Father? Napakabait niyo, Almighty Father. Tsaka ni Jesus Christ. Kasi ayaw magpasakop ng mga tao na yun kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, dahil si Jesus Christ tsaka si Almighty Father gusto nila holy, malinis. Yung mga tao na ayaw kay Jesus Christ at kay Almighty Father, ayaw nila ng holiness. Ayaw nila ng maging malinis. Gusto nila dito sa lupa. Gusto nila yung mga ginagawa nila dito sa lupa.
nasasarapan sila sa mga ginagawa nila sa worldly pleasures and worldly treasures. Balik na tayo dito Ituloy natin sa chapter 8. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Dito naman sa chapter 8, 2 Corinthians chapter 8, dito, binabanggit dito ni Paul na yung mga churches in Macedonia, kahit hindi sila mayaman, nag-share sila ng kanilang mga blessings sa ibang mga tao, kahit hindi sila mayaman. Generous sila sa pag-share ng mga kung ano man ang meron sila. Generous sila, hindi sila pinilit, no? Hindi sila pinilit, kundi kusa silang nagbigay kahit hindi sila mayaman. Hindi dito binabanggit ang tithes, no? So, ang binabanggit dito is collection or tulong or pagbibigay ng tulong sa mga ibang mga taong nangangailangan. Ibang mga Christian na nangangailangan. Kasi hindi naman lahat ng mga Christian pantay-pantay ang estado ng buhay, di ba? Pero dito sa kahit hindi sila mayaman, nag-share sila para sa ibang mga tao. Ito yung gusto ni Almighty Father, na kahit hindi ka mayaman, mag-share ka. Kung ayaw mo, pwede rin namang hindi Walang pilitan. At yung pag-share, hindi lang to monetary, okay? Damit, pagkain, ganon. O yung iba dyan, ay, binigyan ako na ng packet ang damit na to Ay, ayoko ng pagkain na yan, yung lang bambili na pagkain. Choosy pa yung ibang mga tumatanggap, di ba? Hindi ko maintindihan Ituloy natin sa verse 3. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. So kahit na hindi sila mayaman, mas malaki pa yung naibigay nila sa kapwa nila tao. Okay, sa mga Christians na namimigay sila, nag-share sila. They gave beyond their ability. More than they can afford. Kaya natutuwa si Paul kasi hindi selfish yung mga tao, yung mga Christians dito na binabanggit ni Paul. Sa Macedonian churches, hindi selfish. Hindi puro, hindi puro pakabeg, walang tulong ba dyan? hindi nangangaraling. Hindi nagpupunta ng bus. Nangihingi, hindi ganun. Sila ang nagbibigay mismo. Dito sa yung mga churches in Macedonia. Entirely on their own. On their own, walang sapilitan. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. Sila pa ang ang mga churches in Macedonia pa namimilit na gustong magbigay at mag-share ng kanilang mga blessings sa ibang mga fellow Christians, sa ibang tao na naglilingkod kay Almighty Father. Sila pang namimilit. Saan ka nakakita ng ganito? Sila pa namimilit, no? Hindi, gusto ko mag-share, gusto ko magbigay sa
um, God's people, sa tauhan ni Almighty Father, sa mga naglilingkod sa Kanya. Gusto namin magbigay. Sila pang namimili to. And they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. So, hindi dito binabanggit kung monetary to or kung anong klaseng blessings ang shinare ng mga Macedonian churches, or damit, pagkain, kung anong support ang ibinigay. Pero dyan, yung ibang mga denomination dyan, hindi, ipera nyo na lang, ipera nyo. Isunod mo na, ipasok mo sa envelope. Ganon yung iba, di ba? Mga denomination. Ipasok, gusto namin pera, ipasok mo lang sa envelope. So ito, yung mga magbibigay pa mismo o nagpilit kay Paul. Kailan ba kami magbibigay, Paul? Kailan ba? Gusto na namin magbigay. Ganon ang mga Christians or tao dito sa church in Macedonia. So we urge Titus, just as he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. Sabi ni Paul. So si Titus yung nanguna, no? Para ma-complete yung collection, yung offering. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. So, yung mga pagbibigay, natutunan nila to kay Paul, yung mag-share ng kung ano-ano man. Kay Paul nila natutunan to. So, mayaman sila sa faith at saka sa knowledge. At yung gustong makatulong sa ibang mga tao. Ay tinugtog pa rin dito ni Paul. And so we want you to be rich also in this gift of giving. Kasi yung mga sinashare natin sa ibang mga tao, babalik din sa atin yun. I-bless din tayo ni Almighty Father noon. Hindi nyo ba napapansin yun na pag nag-share kayo ng blessings, bumabalik sa atin yun. Hindi man yung treasure na bumabalik sa atin, hindi man physical, nasa spiritual, i-invest tayo kay Almighty Father. Hindi dahil sa binabayaran natin si Almighty Father. Hindi ganun yun. Kundi, nag-share tayo yung kabutihang loob sa ibang mga tao para yung mga ibang mga tao maengganyo rin na magbigay at mag-share, magtutulungan ngayon. Okay? Nagtutulungan gaya ng gusto ni Almighty Father na nagmamahalan yung mga anak niya. Diba, anong sabi? Do unto others what you want others to do unto you. Love your neighbor as you love yourselves. Mahal nila ang isa't isa. Mahal nila ang ibang mga Christians sa ibang lugar. Kaya ginagawa nila to. Hindi to dahil sa may makukuha sila, ganon, hindi, ganon. Kasi, kung ano yung motive mo kasi minsan, may motive ka, kaya gagawin mo to para makakuha ka ng maraming pera, baka, ganon, may ganon, diba, na tao. Ngayon, yung motive nila na to, godly motive to, na maayos yung motive nila, hindi to yung may mali siya na motive. Kasi pag i-share ka sa mga tao, para mo na rin share kay Almighty Father yon. Di ba sabi ni Jesus Christ, if any of you do this, the least of my brothers, you are doing this also to me. At saka di ba,
pag nakulong ako, dinadalaw niyo ako, hindi niyo ako dinalaw. Tapos sabi nung sinasabi, nung kausap ni Jesus Christ, yung mga nakikinig, kailan ka nakulong na hindi ka namin dinalaw? Diba? Kung sino man, yung mga dinadalaw nyo nakukulong, parang ginawa nyo na rin sa akin yon. So, itong mga to, yung gift of giving to, binibigay natin to kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Ino-offer natin to sa kanila. Kaya nag-share tayo ng blessings natin kasi tinitreat natin yung kapwa natin, na kapatid natin, na i-share natin yun din kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Kaya ako nag-share sa inyo. Baka sabihin nyo naman, ako na naman sample ko na naman ng sarili ko kasi wala akong masample na iba. Kausap ko lang sarili ko lagi. Kausap ko si Jesus Christ kasi Almighty Father. So, pwede magsalita ako sa kaya nag-share ako sa inyo. I-dedicate ko ang pag-share na to kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kaya nag-share ako sa inyo. And here's my judgment about what is best for you in this matter. Last year, you were the first not only to give, but also to have the desire to do so. Now finish the work so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it according to your means. For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to that one does not have. So kung ano lang ang meron ka, yun lang ang mai-share mo. Pero kung wala ka naman, di wag ka mag-share. Okay? Hindi to sa pilitan. Yung halimbawa, wala ka naman, tapos i-share mo, hindi ka pinipilit. Kung ano lang ang meron ka na kaya mong ibigay. Itong ibig sabihin nito, sa ibang mga denomination, may sapilitan eh. Hindi ko pasensya na, lagi ako nagsasalita ng sa ibang denomination, sa ibang religion. Kasi meron. Pero mali yun. Kasi nakalagay dito sa Bible eh. Pero hindi ko binabanggit or pinapangalanan kung sino mali na yun na religion or denomination. Ayoko magbanggit. Pero sana maliwanagan sila. Siguro hindi naman siguro sila nanonood, di ba? Pero sana maliwanagan sila, makita nila to. Kaya kailangan natin magbabasa lagi ng Bible. Hihingi natin ng guidance ni Almighty Father para maiintindihan natin kung ano ang gusto talaga ni Almighty Father tsaka na Jesus Christ. Hahanapin natin sila. Kaya di naman nakikita natin dito kasi hinahanap natin. Gusto natin makita si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Kaya nahanap natin. Walang sapilitan. Kung ano lang ang meron ka. Not according to what one does not have. Kung wala, wala. Kasi wala ka naman, paano ang gagawin mo? Kung ano lang ang meron ka. Wala itong nakalagay na tithes. Okay? Tsaka titingnan nyo yung leader ninyo, no? Kung saan ba ginagamit? Minsan ilalagay, naka-accounting yan. Hindi nyo ba na alam ng mga accountant, magagaling magtago yan? Ha? Magagaling sa numbers ang mga accountant. Kaya nilang itago yon. Ha? Ipapading yon. Alam ko yan. Pinapading yun. Tapos minsan malalaman mo si leader na wala naman trabaho, ba't bigla nagkaroon ng ganon. May napanood ako dito sa sa Netflix. Hanapin niyo lang kaya sa Netflix. Yung isang leader doon, Korean siya, yung leader.
naakusahan siya ng rape. Okay? May babae ron, ini-interview ni rape niya. Leader siya. Tapos, naghihingi sila ng donation. Ano man tawag doon? Iipon sila ng donation, tapos ibibigay nila sa leader nila. Tapos, after some time, bigla nagkaroon ng magandang kotse yung leader nila. Napunta pala sa kotse yung pinaghihirapan nilang pag-ipunan na pera na ibibigay sa kanilang samahan. O, nakita nila yung pinagpagura nila, naging kotseng maganda, naging high-end car. Tama ba yun? Mali yun. Okay? So, pahanapin nyo sa Netflix, sa Korea yun nangyari. Documentary yun. Nandun yung interview yung babaeng ni-rape ng leader. So, yung mga ganun, wolves in sheep's clothing, nag-aanyo sila para makakalap. May iba-iba kasing motive ang mga para makakakalap ng pera, ng kayamanan, ng prestige, ng pagsikat. May mga ganong klaseng tao ginagamit yung pangalan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kasi nga, pag nagko-collect ka ng pera na tas gagamit ka ng isang religious organization or religious denomination, walang tax yon. Okay? Walang tax yon, kaya ang laking pera na nakukuha nila. Kasi di ba pag mag-business ka, may tax yan. Pero pag religious organization or religious denomination, walang tax yon. Kaya yung ibang mga tao ginagamit yung si Jesus Christ para magkaroon ng pera, para sumikat, para makuha ang luho nila sa buhay. So, tingnan nyo yung leader ninyo. Okay? Si Jesus Christ kasi lagi ang titingnan natin kung anong pamumuhay ni Jesus Christ dito sa lupa. Ngayon, kung hindi nyo kinakakitaan yung leader ninyo na hindi naman ganun si Jesus Christ. Ganun ba si Jesus Christ? Ha? Ganun ba ang ginagawa ni Jesus Christ? Hindi naman ganun na. So, i-question nyo. Magtanong kayo sa leader ninyo. Ba't kayo mahihiya? Huwag kayong matatakot. Dahil kasama natin si Almighty Father at si Jesus Christ. Para matuto yung leader ninyo. Kasi pwede mo rin silang pagsabihan. Kung may nakikita kayong mali, pagsasabihan ninyo. Para maitama yun. Kasi responsibility rin natin yun. As Christians. Para magsisi. Okay? Magsisi. Magrepent. Gaya nga ng sinabi ni Paul dito sa 2 Corinthians chapter 7. Nagrepent kung ano man ang kasalanan, kung ano man ang mali, maitama. Para sa mga Christian itong, kaya nga sabi ko lagi, no? Itong New Testament, para to sa mga followers ni Christ. Para maitama yung mga mali. Sa umpisa, syempre magkakaroon ng parang kagaya ng binanggit ni Paul, magiging sorrowful, pero maglilid naman to repentance. Okay? Pwede pa magdagdag ako? Ay, umabot na isang oras. Pwede ba magdagdag ako? Hindi pa tayo tapos sa isang chapter. Itong ano. Pwede ba magdagdag ako? Nagtataka ako na may mga leader na gusto pang magbakasyon. Bakit nagbabakasyon? Hindi ko maintindihan. Hindi, explain. Bakit kailangan magbakasyon ng leader?
Di ba yung pag nagtatrabaho ka, doktor ka, kailangan ko ng bakasyon. Understandable yun, doktor, kailangan ng bakasyon. Yung sa bangko, mga trabaho sa bangko, kailangan ng bakasyon. Sa opisina, kailangan ng bakasyon. Pag servant ka ni God, kailangan mo ba ng bakasyon? Si Jesus ba ng bakasyon? Hindi ko maintindihan eh. Si Jesus ba nag-celebrate ng birthday niya? Walang luho si Jesus Christ. Hindi ko maintindihan talaga. Bakit kailangan magbakasyon ng leader? Napagod? Saan napagod? Di ba kaya kailangan mo ng bakasyon kasi pagod ka? Di ba ganun yan? So kung lilikod ka kay Jesus Christ, napagod ka? Saan ka napagod? Nakakapagod ba maglingkod kay Jesus Christ? Na kailangan mo ng bakasyon? Hindi ko maintindihan. Pwede paka-explain sa akin? Pag Christian ka, walang time out. Walang bakasyon. Lilingkod kay Almighty Father, walang bakasyon, tuloy-tuloy ito. Dahil pinapamuhay mo yung turo ni Jesus Christ sa ni Almighty Father. So kung magkakaroon ka ng bakasyon, hindi mo muna ipapamuhay yon, ganon. I-stop muna tayo, Jesus, bakasyon muna ako, napagod ako, ganon ba yon? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan talaga. Ituloy natin, ano? Verse 13. Our desire is not that others might be relieved while you are hard pressed, but that there might be equality. At the present time, your plenty will supply what they need, so that in turn their plenty will supply what you need. The goal is equality. As it is written, the one who gathered much did not have too much, and the one who gathered little did not have too little. Nabasa natin to, di ba? Sa Exodus. So, gusto ni Almighty Father, equality. Yung form of government na nagsasabi equality, hindi totoo equality yon. Kasi yung pinaka-leader ng form of government na yon, sila lang yung nananamasa ng resources ng buong country. So, hindi equality yon. Naintindihan niyo ba? Ang totoo equality na kay Jesus Christ siya kay Almighty Father. Wala rito sa mundo ang totoong equality. Kahit maghanap ka, wala equality. Kahit anong form of government, wala equality. Dahil yung leader ninyo, or leader ng kahit anong bansa, yun ang namumuno, sila nga na nag-enjoy ng benefits or nag-reap ng benefits ng resources ng isang country. So, wala talagang equality. Okay? Ang equality na kay Jesus Christ, kay Almighty Father. So, ang gusto ni Almighty Father is equality. Kaya nga sabi dito ni Paul, our desire is that others might be relieved while you are hard-pressed, but that there might be equality. So, yung mga nagbigay, okay, so yung mga nag-share, makakakuha rin sila ng benefits doon, which is blessings from the Almighty Father. And at the same time, ipagpe-pray din sila ng mga pinagbigyan nila, magpapasalamat yung mga pinagbigyan nila kay Almighty Father, ganon. So, equality yon. May nag-pray at may nagbigay. So, that's equality. The one who gathered much did not have too much, and the one who gathered little did not have too little.
So, nakita natin to sa Exodus, no? Saan na ba yun? Sa Exodus chapter 16 verse 18. So when they measured it by omers, he who gathered much had nothing left over, and he who gathered little had no lack. Every man had gathered according to each one's need. O ito pa, and when they measured it by the omer, the one who had gathered much did not have too much, and the one who gathered little did not have too little. Everyone had gathered just as much as they need. So, equality yon sa Old Testament, nung yung mana, di ba? Na bibigay si Almighty Father ng mana. So, binanggit dito yung equality ni Paul. Dito sa 2 Corinthians chapter 8, verse 15. Thanks be to God who put into the heart of Titus the same concern I have for you. For Titus not only welcomed our appeal, but he is coming to you with much enthusiasm and on his own initiative. And we are sending along with him the brother who is praised by all the churches for his service to the gospel. What is more, he was chosen by the churches to accompany us as we carry the offering, which we administer in order to honor the Lord himself and to show our eagerness to help. So, magdadala ng offering si Titus, tsaka si Paul, tsaka may isa pang brother. We want to avoid any criticism of the way we administer this liberal gift, for we are taking pains to do what is right, not only in the eyes of the Lord, but also in the eyes of men. Ayun, narinig natin yun. Careful si Paul, tsaka si Titus, ng pagdadala ng mga offerings na yun, or mga gifts na yun, or yung mga na-collect na yun. Kasi ayaw nila nang may magpupula sa kanila. Ayaw nila nang may mag-criticize sa kanila na may ginawa silang mali o na mali. At gusto nilang gawin ang tama sa paningin ni Almighty Father. At para makita rin ng mga tao na tama ang ginawa nila. Yon ang sinasabi ko ni Paul sa verse 20. Nakasama si Titus tsaka isa pang brother na magde-deliver ng gift at ayaw nila at gusto nilang gawin ang tama. Tama sa paningin ni Almighty Father at tama sa paningin ng mga tao. Kasi nga, malaki yung gift na dala-dala nila. In addition, we are sending with them our brother who has often proved to us in many ways that he is zealous, and now even more so because of his great confidence in you. As for Titus, he is my partner and my co-worker among you. As for our brothers, they are representatives of the churches and an honor to Christ. Therefore, show these men the proof of your love and the reason for our pride in you, so that the churches can see it. So, pinagmamalaki ito ni Paul, si Titus, tsaka isang brother na naipapadala para ma-prove sa mga tao na yon na sila ang mga faithful brethren from God. Faithful servants of God. Kaya sabi ni Paul, ito ipakita niyo na mahal niyo rin sila. Kasi faithful ang mga taong to, si Titus siya kayong kasama niya na naglilingkod kay Almighty Father. Show them why we are proud of you. Ipakita niyo rin sa kanila ang inyong affection. Mahalin niyo rin sila. Kasi malaki ang
pagmamalaki ko sa inyo. Yun ang sinasabi ni Paul. Pagmamalaki ko kayo sa kanila. Kaya, ipakita niya sa kanila na yung sinasabi ko, sabi ni Paul. Umabot tayo. So, pasensya, nagpas ng 100, 1 hour and 15 minutes na tayo. No? Ang daldal ko kasi, dedicate ko to kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Binibigay ko sa kanila lahat ng kapurihan at karangalan. Magpapasalamat ako kay Almighty Father sa pagmamahal niya sa atin, sa mga blessings na binibigay niya sa atin sa araw-araw, sa peace of mind, and sa joy na binibigay nila sa puso natin. Ikukwento ko na, minsan may nangaaway sa akin online. May nangaaway sa akin online, pero nakangiti pa. Sabi doon, may nagsabi Jesus loves you, but nobody likes you. Sabi dun sa meme na sa isang platform, Jesus loves you, but nobody likes you. Pinatutong ko lang ako doon. Natuwa ako, kasi Jesus loves me, but nobody likes me. Okay lang, kahit walang may gusto sa akin. Basta ang importante, mahal ako ni Jesus Christ. Mahal ako ni Almighty Father. I don't need validation from anyone. I want God and Jesus Christ to love me. That's all I want. Kasi silang ang kasama ko lagi. Hindi nila ako iniiwan. Thank you sa pakikinig. God loves us all so much. Sana makita nyo rin ang pagmamahal ni Almighty Father sa inyo. Pinagpipray ko kayo. Gaya ng pagpipray nyo sa akin. Thank you. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich.